Kamusta, mga kaibigan? Welcome sa ating vlog. Ngayon, samahan niyo ako sa isang espesyal na kwento tungkol sa isang taong hindi lang tumatak sa mundo ng showbiz, kundi sa puso ng bawat Pilipino. Oho, sa Italy. Dito ho babayaran? Siya si Rodolfo Vera Quezon Sr., o mas kilala bilang Dolphy, ang hari ng komedya ng Pilipinas. Simulan na natin. Si Dolphy ay ipinanganak noong July 25, 1928, sa Tondo, Manila. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at sa murang edad pa lamang ay nagtrabaho na siya bilang tindero at naglalako ng iba't ibang bagay para makatulong sa pamilya. Hindi niya inasahan na ang kanyang talento sa pagpapatawa ang maghahatid sa kanya ng malaking tagumpay. Direk nakangiti ah. Pagod po't hindi pwede yung ngiti aso, okay? Matapang ho talaga eh. Can we try it again? Take 3! Unang nadiskubre si Dolphy sa vaudeville, isang uri ng live entertainment na sikat noong panahong iyon. Dito nagsimula ang kanyang karera, kung saan ipinakita niya ang kanyang natural na talento sa pagpapatawa. Hindi nagtagal, pumasok siya sa pelikula at telebisyon. Isa sa kanyang mga unang pelikula ay sa isang sulyap mo tita, na naging daan para makilala siya ng mas maraming tao. Mas lalo pang sumikat si Dolphy nang gumanap siya bilang John Puruntong sa sitcom na John and Marcia. Pag nataga ko ang tao nito, pag nabuhay sa sugat sa tetano, hindi mabubuhay. Dito siya tuluyang kinilala bilang hari ng komedya, dahil sa kanyang walang kupas na pagpapatawa at pagiging relatable sa masa. Ang tambalan nila ni Nida Blanca ay isang klasikong kombinasyon na minahal ng maraming Pilipino. Bukod sa John and Marcia, marami pang ibang palabas at pelikula ang kanyang pinasikat tulad ng Home Along the Riles, na naging isa sa mga pinakasikat na sitcom noong dekada 90. Ano binubulong-bulong mo na naman? Wala. Kako kamag-anak kayo ni Lucy. Sinong Lucy? Lucifer. Build this up. And then burn it. Antipatika! Malaki ang naiwan ni Dolphy sa industriya ng showbiz at sa kultura ng Pilipinas. Siya ay nagbigay ng ngiti at saya sa maraming Pilipino sa loob ng mahigit 6 na dekada. Bukod sa kanyang mga pelikula at palabas, iniwan din niya ang legacy ng pagiging mabuting tao, palabiro, mapagmahal sa pamilya, at mapagbigay sa kapwa. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, nanatiling humble si Dolphy hanggang sa kanyang huling hininga noong July 10, 2012. Siya ay pinarangalan ng maraming awards, kabilang ang National Artist for Film and Broadcast Arts, kahit pa ito ay posthumously lamang naibigay. Ngunit higit pa sa mga award, ang pinakamalaking pamana ni Dolphy ay ang walang hanggang saya at inspirasyon na kanyang iniwan sa ating lahat. Salamat sa pagsama niyo sa akin sa pag-alala sa buhay ni Dolphy. Hanggang sa muli, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito, at i-share para malaman din ng iba ang kwento ng ating hari ng komedya. Maraming salamat.